puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanihikaan, sa'yo ay pubisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanihikaan, sa'yo ay pubisan. Loobin mong buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Ang puso ko'y inudulog sa'yo, tanging sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanihikaan, sa'yo ay pubisan. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Hallelujah, Lord, ng iyong wagas na pagsinta. Purihin ka, Panginoon. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Muli po nating awitin. Loobin mo buhay ko'y banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pasinta. Taas natin ang ating kamay. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isang anak mo. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Pinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon, at ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang paninda. It is written, "My house shall be a house of prayer, and you have turned it into a den of thieves." Narinig
narinig ito ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy humanap na sila ng paraan upang maipapatay si Jesus. Subalit natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang mga turo. Pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Si Jesus ay pumasok sa templo sa Jerusalem. May tapang, may malasakit at may malinaw na layunin. Nilinis niya ang lugar na dapat ay banal, lugar ng panalangin at pakikipagtagpo sa Diyos. Habang inaalala ko siya sa pagpasok sa templo, unti-unti kong napagtatanto. Ako ang templong iyon. Ang aking puso, isipan at buong pagkatao ay tahanang nais niyang panahanan. Ngunit sa loob-loob ko, ano nga ba ang kanyang matatagpuan dito? Anong makikita niya sa aking kalooban na aking iniingatan? Mga alalahanin? Takot? Galit? O labis na paghangad ng pagkilala ng tagumpay? May mga bagay bang mas binibigyan ko ng oras at puwang kaysa sa Diyos? Sa ingay ng aking pang-araw-araw na buhay, maaring napuno na ang aking pangloob na templo ng mga bagay na hindi naman nagbibigay buhay. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, bilang isang pamilya, hayaan nating si Jesus ang pumasok sa ating mga puso, hindi upang husgahan tayo, kundi upang pagalingin at linisin. Tanggapin natin ang kanyang paanyaya na alisin ang mga bagay na humahadlang sa tunay na pagsamba, sa mga ugaling pumipigil sa atin ng magmahal ng lubos sa ating pamilya, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Panginoon, linisin mo ang aking puso. Ayusin mo ang aking mga hangarin. Ibalik mo ang katahimikan ng aking kalooban upang ikaw ang muling maging sentro ng aking buhay. Sa katahimikan ito, pinipili kong magtiwala, pinipili kong magpahintulot, pinipili kong buksan ang aking puso para sa iyo, sapagkat alam kong ang paglilinis na nagmumula sa iyo ay laging patungo sa aking kaligtasan, kalayaan at bagong buhay. Ito ay dahil sa makapangyarihang dugo ng aking Panginoong Hesus. Amen.